Good morning! Today is December 24. Medyo nahuli na ako sa pag-upload. Paano pagkatapos ng Christmas? Ayun na nga, trinangkaso ko. Kung mapapansin nyo nga, malala pa rin yung sipon ko. Pagkagising ko nga, nakapaghanda na pala ng almusal sina mama. Buti na lang, nandito sila ngayong Pasko. Kaya makakapagsama-sama at makakapagsalo-salo kami mamaya. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko ha. Talagang barado yung ilong ko. Ayan nga, at mag-aalmusal na kami. Nagluto si mama ng tinapa at saka ng tortang talong. Nung matapos na kami mag-agahan, hinayaan ni Kevin si Shiro sa labas na maglaro. At pagbalik nga niya, ganito na itsura niya. Napakaraming dumikit sa balahibo niya. Ang hirap-hirap pa naman niyang tanggalin. Napakakulit talaga ng Shiro na yan. Lumabas nga kami ng bahay para magkabit ng solar LED light. Ang tagal-tagal na nga nitong dumating pero ngayon pa lang kami magkakabit. Kaya hayan at nag-struggle talaga kami. Para naman mamayang gabi, magandang tingnan dito sa labas. Pinalibutan nga lang namin dito sa may mga bakod. Samantalang si mama at si nanay nagliligpit na dun sa loob. Buti na lang talaga at nakaluwas sila kaagad. Kasi kung ngayong araw pa sila pupunta ng Baguio, nako, may ipit kami sa traffic. Ayan nga si Shiro sa terrace. Hindi na namin siya pinalabas. And finally, pinakuha na rin namin yung mga saging na matagal ko nang inaabangan. Ang lalaki at napakadami. Excited ako gawin silang banana queue. Buti na nga lang may mga workers pa kami dito sa bahay. Dito na nga din sila magpapasko kasama namin. Nauna na ang hinanda ni Baba tsaka ni Nanay itong buko salad na kakainin namin mamayang gabi. Ito yung magsisilbing dessert. Pagkatapos buksan ni Kevin yung mga buko, nagkayod na sila. After no, nagbalot naman ng mga lumpia. Habang nagbabalot nga sila ng mga lumpia, sinimulan ko na rin mag-mix ng buko salad. Naisip ko nga na all white yung ilalagay ko dito. Ito talaga yung ginugol ko, yung buko salad. Dati nung mga bata kami, puro macaroni. Kaya talagang sinarapan ko. Hindi ako nagtipid sa rekado. Pero saktong-sakto lang din naman yung ginawa namin. Para hindi masyadong magtagal sa ref ng ilang araw. Nang matapos na kami ni Nanay na magsalin sa mga lagayan, sinimulan ko na kaagad na magluto ng kaldereta. Matagal ko pa kasi palalambutin yung karne ng baka. And fast forward, hayan na nga, lutong-luto na siya. Feeling ko nga na perfect ko tong kaldereta. Ayun pa nga lang, gusto ko ng ulamin. Pero syempre, pang mamaya yan. Saktong-sakto lang din yung niluto ko. Kasya na din to sa amin mamaya. Nang matapos ako magluto, nagkabit naman kami ni Kevin ng backdrop para maganda mamaya sa mga pictures. Nag-struggle nga kami niyan kasi natatanggal yung dikit. Buti na lang ay nagawa ng paraan ni Kevin. Simpleng-simple nga lang yung setup namin ngayong Christmas. Pero special na special sa amin yung Christmas na to dahil ito nga yung unang Pasko namin dito sa aming bahay. Tapos makakasama pa namin yung bawat pamilya namin. Kaya talagang masasabi ko masaya yung Pasko namin. At para maging abala tong mga bata, sila na nga yung pinagawa ko dito sa Santa Claus na balloon. Sila lang yung nag-blow niyan. Maya-maya pa nag-iingay na nga tong si Ponpon. Mukhang hindi na nga niya may hintay yung kainan mamaya. Kaya naman inuna ko na siyang pakainin. Tapos pag may midnight snack na lang ulit siya mamaya. Dito nga siya kumain sa ilalim ng lamesa dahil natatakot siya kay Shiro. At dahil malapit na dumating ang family ni Kevin, naghain na rin kami isa-isa habang hinihintay namin sila. Ayan at pilit namin pinaglalapit si Shiro at si Ponpon na talaga namang mortal na magkaaway. Hanggang sa ayan na nga, dumating na silang lahat. Kung mapapansin ninyo ay pajama party nga din ito. Nakapajama kaming lahat ng pang-Christmas. Dala-dala din nila iba pang mga pagkain tulad ng lechon, mga cake, tsaka barbecue. At habang naghihintay nga kami ng kainan, entertain naman kami nitong mga bata. Sumayaw-sayaw tong si Mia tsaka si Princess. O diba, mga naka-costume pa sila? Buti nga at bibong-bibo silang sumayaw. Nung sinabi ngang may premyo sila, aba, mas lalong ginalingan. Sa school kasi nila, talagang sumasayaw sila. At ayan na nga, pagkatapos nilang sumayaw, inabutan sila ni Tita Lidia ng tig-1,000. O diba, sana all? Konting-konti na nga lang at makukumpleto ng aming mga handa. May mga ilan pa kasing niluluto, pero halos patapos na rin naman. Kaya naman habang naghihintay, sabi ko nga, mag-karaoke muna sila. Kaya ito at pinaset up ko kina Kevin itong karaoke. Mukhang gusto pang kumanta ni Shiro. Sabi ko kay Kevin, itawagin na sina tita tsaka sina nanay para kumanta. Eh, nag-e-enjoy pa naman silang magkwentuhan dito. So, hinayaan ko na muna sila. Kaya si mama na nga munang naunang kumanta. Alam nyo, ganito lang yung gusto kong Christmas. Yun bang Pinoy na Pinoy? Sama-sama kayo maghihintay hanggang sa Noche Buena. Tulong-tulong sa pagluluto, sa pagpe-prepare, tapos kwentuhan. Diba? Ang saya. Nung mga bata kasi kami, kahit hindi sagana sa handa, marami kami tsaka sama-sama. Lalo na talaga kaming magpipinsan. Pati bayan pa nga kami sa pagpupuyat. Kahit hanggang sa pagtanda ko, pinaka-aabangan ko pa rin talaga itong okasyon na to. Yung Pasko at saka New Year. Mas masaya pa rin talaga dito sa Pinas. Tapos next year, madadagdagan pa kami ng isa. Naku, lalong mas masaya yun. Meron na kaming malalarong baby. Ayan, at tapos na nga lahat ng mga handa. Ready na kaming kumain. At dahil hindi pa nga kami nagdi-dinner lahat, hindi na namin nahintay yung 12:00. Pero halos mag-Christmas Eve na rin naman. At ang una nga namin ginawa, syempre, nag-pray muna kami. Si nanay na kayo nag-lead ng prayer. Pagkatapos nun, ay pinatantad na namin yung lechon. Eto nga yung pinakauna kong gustong tikman. Wala nang dumating to kanina, takam na takam nga ako. And of course, hindi mawawala ang picture taking. Syempre,
namin kasama yung mga baby namin. Kahit naglilikot nilang dalawa. Tapos hayan, kainan na. Kanya-kanyang kuha na kami niya ng mga pagkain. Buti na lang, saktong-sakto lang talaga yung mga pagkain na handa. So ayun nga po, at ganito po namin celebrate ang Christmas. Sa totoo nga lang, magarbo na to para sa akin. Kasi kung ikukumpara ko talaga yung Christmas ng mga bata kami, bongga na sa amin yung may lechon. Kaya sobrang grateful namin ngayong taon. Anyway, kamusta po yung mga naging Christmas ninyo? Mag-share naman kayo ng mga pictures. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa pagtitiis sa boses ko ha. Kahit na may sipon at maradong ilong. Ayun lang, bye!